Good morning po. Pauwi po tayo ngayon. Anyway, good morning. Happy Sunday po. On my way sa bahay ng 2 o almost 3 o'clock in the morning. Walang traffic. Ngayon araw po actually I want to share some testimony. Hindi mo na po ako maninermon or something. Just want to share some blessings, how I control every little things in my life. I wish it could be always be an example for you, para naman po kahit paano ma-advisean ko po kayo ng mga magagandang technique to start your day happy and blessed. Because every time I wake up in the morning, I always start my day with prayer with the Lord. Pinaka-importante po sa lahat yun, prayer. I talk to the Lord, give Him time, and after that I'll read my Bible, ask for provision, some guidelines, and ask for a great day. Usually kasi kung ano ang ini-start mo sa umaga, yun ang ikakatapos mo sa gabi. Hindi naman naging ko, parang devotion ko na yan eh. If I will start my day praying to the Lord, talking to my Father in heaven, I'm gonna start my day with happiness. Always remember, when you start your day, when first time in the wake, you unang pagdilat mo pa lang, you know that you're blessed, that you're already awake. Okay? Maybe it's time to say thank you to the Lord. Say thanks to the Lord. Yun ang usual kong ginagawa sa umaga. I ask for guidance, and for a great day ba, or for a blessed day. And then these things na nangyayari sa trabaho, sa daanan, all these little things na sabi ko nga, pag minsan hindi mo maiiwasan, lalo na sa daan ay may nagagalit sa'yo, may sumisingit sa'yo, hinahayaan ko na lang. I don't want negative things interrupt my peaceful start at the morning. Sabi ko nga if there's something happened, I just let it go. I don't want to start my day negative. Usually kasi tayo mga Pilipino, lalo na pag nagdadrive, katulad kong ganyan, may mabagal, may sumisingit, most of the time may magmumura pa sa'yo. Kasi kung ano yung sobrang ingat mo, yun naman yung sobrang karakas nila sa pagdadrive. Hindi mo maiwasan yan, may ganyan sa daanan. Well, for that point, kung may mangyari man ganun, always I say to myself, don't start your day with negative. Always pray and ask God. Oh, may disgrasya pala dito. Bumaliktad. Kawawa naman. Lalo na yan, mga ganang situation, kakatakot. Kaya yun rin yung mga iniiwasan ko yung nagmamadali. I drive carefully para makapunta ako sa trabaho, makauwi ako sa bahay. I'll share to you some keys how I have my peace in my heart. Ito yung mga usual na ginagawa ko. Bakit meron akong kapayapaan kahit galit ang supervisor, galit ang katrabaho, galit ang mga tao. I always think about saying,
Lord, help them. Lord, help me. The moment you ask God for help, alam mo tutulungan ka niya sa araw. Alam mo may gagabay sa'yo sa isang araw na to. Lalo na pag if there's a negative outside or in your surroundings, alam mo God will not let you go. Alam mo kasi may taong gagawa at gagawa. May Panginoon at may gagawa at gagawa para sa'yo sa araw na to. May tutulong sa'yo sa araw na to. Sobrang dilim, di ba? Hindi nyo ako nakikita. Sorry. You know, people like me, hindi ako yung tipo ng tao na impatient. Yes, before impatient ako, nagmumura ako eh. Gagalit ako agad, gigigil ako. Supervisor ka pa, basta pag nasa tama ako, aawayin kita. Ganun ako before. But when I gave my life to the Lord, and I asked the Lord every morning to help me and guide me, mga kaibigan, promise, ang laki ng pagbabago. Kahit sigaw-sigawan man ako ng supervisor, kahit awayin ako ng katrabaho ko, pasok sa kabila, labas sa kabila, and ask God for help. Lalo na yung patient ko, ang haba ng struggle ko dyan. I always pray to the Lord, Lord, strengthen me. Lord, give me more patience. Kasi ako yung tipo na tao pag nagagalit at naiirita, mura, away, sigaw. But God changed my heart. God molded me to a place na sabi ko nga, if naiirita sila sa akin, because I'm always smiling kahit galit sila sa akin, I've always tell them I'd rather have peace in my heart than negative. Mas pipiliin ko pang kapayapaan, promise, kaysa makipag-away. And most of the time, ang nangyayari, napagpauwi na ako sa bahay and still naalala ko ang nangyari. Kinakausap ko ang Panginoon. I talk to the Lord while I'm driving like this. Nagdadrive ako motor kasi wala naman akong backride eh. Wala naman akong kasama. Kinakausap ko, Panginoon, Lord, help me. Lord, guide my day. Lord, thank you for the blessings. Because alam nyo, the moment you ask the Lord for everything, lalo na sa mga nangyayari sa paligid mo, you will have peace eh. You know God will guide you. You know God will not let you go. And the great thing is, you know God will give you blessing. Bigyan ko lang kayo ng istorya. A little story in my workplace. Pag wala akong ginagawa, pag natapos ko yung one part of ng aking duty at mag-aantay ako ng mga delivery, I help other people. Nagtutulak ng case, nagtutulak ng mga goods, kababaeng tao. Kasi usually mga katrabaho ko, mga sa production, puro babae lahat kasi deliver, packaging ako eh. Sila nagpre-prepare. Kasi di-deliver nila, ilalagay nila sa docking para ma-deliver. I always help them. I help them push the cart, I help them push the crate. Tinutulungan ko sila mag-packaging. Bakit? Hindi naman para sa akin yan eh. Ay, hindi naman para sa kanila yan, para sa akin yan eh. I want them to feel na they are blessed for someone like me that could help them. At the same time, I'm feeding my soul. Na ako, tipong tao na ganito, makakatulong sa kapwa. Hindi ako yung tipo na tao na I'm just wasting my time standing waiting for the delivery. No. I'd rather waste my time helping others so that I could be a blessing to them and they could be a blessing to me. Mas gustuhin ko pa nakaka-receive akong biyayang ganong pasalamat, thank you, minsan nga coke eh. Kasi they know how I work eh. Hindi ako yung
Katulad ng mga pinalitan ko na they will just stand there and do nothing, wait for the delivery para may ilagay ko sa truck. No. Ang nakita ko, the moment I help them, mas mabilis ang trabaho, mas enjoy sila. Tawagin nila pangalan ko, takbo ka agad ako kasi wala naman akong ginagawa. Why should I waste my time? Let me just give you a keyword. You're not helping them, you're helping yourself. Paano yun? Misteryoso. Paano mo ma-explain yun? Hindi man nila nakikita ng management ang ginagawa mo. Nakikita ng Panginoon kung sino mga tinutulungan mo. Minsan kasi sa mga trabahong ganyan, mga malalaking kumpanya, there are some people carrying their anxiety, carrying their problem. The moment you help them, they will feel someone still have care for them. Someone like me na hindi ko kilala ay nagiging blessing pa rin siya para sa kanila. This is just a simple example how you bless yourself, how you bless others. Help them. Alam ko some other way makakatulong kayo kahit papaano. The moment you help others without expecting exchange is a blessing. Blessing ka sa kanila, at the same time bine-bless mo yung soul mo. Paano yun? Masaya sa pakiramdam ang nakakatulong na walang kapalit. Masaya sa pakiramdam ang nakakatulong sa kapwa na hindi ka nag-aantay ng kapalit. Yun yung tipong I enjoy my job. Kahit sabihin mong napaka-negative ng surroundings, you will learn to smile because there is opportunity to give blessing to others. You could help them. Ito pa, another example pa yung ginagawa ko sa araw-araw. Another testimony. Yung manghihingi sila ng advice or help to their daily lives. Napakasarap sa pakiramdam, promise. Yung kakalbitin ka, I have a problem, can you help me? Can you give me advice? Wow. Hindi ako preacher, hindi ako nag-aral na seminary, but kung anong nalaman ko sa Biblia, yun ang sinishare ko sa kanila. Kung ano ang tinuro sa akin ng Panginoon, kung ano yung nabasa ko sa Biblia, yun ang sinasabi ko at tinuturo sa kanila. Bakit? Kasi alam ko yun ang tama. There are some problems na sabi ko nga unresolvable. But remember this, there is no impossible with the Lord. Guys, I've been paano ba explain to? Na-experience ko na kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Kaya lahat ng bagay na hindi nare-resolba ng buhay ko, sa oras na yun, alam ko dadating ang oras, gagawa ng paraan ng Panginoon. Tulad na ng ganito, gusto ko mag-abroad, gusto ko mag-ibang bansa, hindi natutuloy. I always say this, Lord, if it's not your will, if it's not kundi will ng Panginoon, it will not happen. But I trust you because God has prepared a better place for you. He already prepared a better place na masasabi mo everything is good, everything is perfect in His time. All you need is to trust God.
Kasi meron tayong mga kaibigan dyan, hindi na nasusunod yung mga pangarap, hindi natutupad yung mga pangarap at nagkakaroon sila ng anxiety at depression. Pumahal ako ng Panginoon, ba't di nangyayari to sa buhay ko? Diba? Pumahal ako ng Panginoon, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Trust God and trust His timing. Always remember, great things that will happen in your life always take time. Always pray, always trust God. Alam niyo mga kapatid, it is just a simple example in my life ng mga nangyayari sa buhay natin. Kung ano ang nangyayari sa buhay ko, nangyayari rin sa inyo. It is just how you manage it, how you execute it. I'm giving you some example how to overcome negativity, how to overcome problems, how you can come talk to the Lord and pray to the Lord. Alam nyo, hindi ako preacher, hindi naman ako seminaryo, hindi rin ako nag-aral ng Bible, but I learned to read and learn a lot about God's Word. I've always said to you before I close, always remember, keep God first place. Diba? Always keep God first place. Trust God. Pray unto the Lord. And everything will be alright. Trust Him. Promise. Pagkatiwalaan mo siya, manalangin ka sa Kanya. Alam niyo ba, people, lumaki akong walang tatay. I grow up, sabihin natin na walang father figure. But I'm thankful. Bakit? Kasi naramdaman ko sa Panginoon yung pagiging ama eh. He guides me. Yes, there is discipline. Pinapalo niya tayo. But you will learn. Honestly, you will learn. Sabi ko nga kundi sa pagmamahal ng Panginoon, siguro wala na ako ngayon. Kung hindi dahil sa Panginoon, siguro hindi nyo na ako makikilala, hindi nyo na ako maririnig sa YouTube nyo. Kaya if you're facing trouble, you're facing negativity, always talk to the Lord. Ask God for guidance. Pray to the Lord. And I promise you, you will have a great day. You will have a peaceful heart. You will have a smile. Dahil sa tutuusin, dumating sa buhay ko yung great problems. God saved me. God changed me. Our Father in heaven. If God can do it into my life, He can do it also to you. So always remember, keep God first place, read your Bible, and have a blessed week. So this is Misteryoso saying goodbye for now. Ingat kayo. And thank you for watching my videos, okay? God bless.